So buong Pilipinas, mga sangkay, talagang natulala, nakagulat po, na-shock sa matinding proyekto ni PBBM sa Pasig River. Ito po ngayon ay pinupuntahan ng ating mga kababayan, dinadayo mga sangkay at laking gulat nila na bigla na pong nabubuhay ngayon ang Ilog Pasig. Well, ang tanong dito, kasi may mga nagpapakalat ng fake news. Kanino daw ba talaga yung proyekto na yan? Kaila PBBM nga ba at First Lady? Ngayon nyo po malalaman mga sangkay. So today mga sangkay, babasagin po natin ang malalaking fake news na pinapakalat ngayon ng mga dilawang DDS. No? Na ito daw pong proyekto sa Pasig River ay inaangkin ng mga loko, mga sangkay. Inaangkin po nila na kay PRRD daw po. Alam nyo mga sangkay, minsan natatawa na lang po ako sa mga yan eh. Kasi lagi po nilang pinapalabas lahat ng project kay PRRD. Paano kung sabihin ko na yung mga proyekto ni PRRD ay kay Ferdinand E. Marcos pa rin yan? Diba? Yan ay legit na totoo, mga sangkay. Pero hindi na po natin pinag-uusapan yan dahil wala na po si Apo Lakay. Ang pinag-uusapan natin kung sino po ang nakaupo na nakapagpatayo. Ngayon, eto na mga sangkay. Anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers. Road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Kakaintindihan ba tayo? Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. So, eto na nga, mga sangkay. Marami pong pagtatalo-talo, no? At marami po ang nalilito kung kanino po talaga itong project na napakaganda, mga sangkay. Alam nyo, isa po sa nagpapalito dyan sa Ilog Pasig, yung tulay na pinagawa ni former President Duterte. Okay, yung napakagandang tulay. Ngayon, para mas malinaw sa ating lahat, kanino ba talaga itong project na ito? Kasi, alam nyo guys, for the first time, ngayon lamang po nangyari, Ngayon lamang po nangyari na itong Ilog Pasig nabubuhay na muli. Kasi sinubukan na po yan ni PRRD, hindi nangyari. Sinubukan na po ng mga nagdaang administrasyon, diniklara pa rin wala nang buhay ang ilog. Pero ngayon, eto na ang nangyayari. So ngayon, malalaman nyo kung kanino ba talaga itong proyekto na napakalupit at dinadagsa po ngayon ng mga kababayan natin. Duterte. Ang nakikita kong sanhi ngayon ng pagtatalo-talo ay Shoutout ka pala kay Mabuhay Ka Channel, no? Pahiram muna ng video para lamang po sa kaalaman ng mga kababayan natin. dahil sa impluwensya ngayon ng ilan nating mga content creator. At ang isa pa ay maaaring nalilito ang ilan nating mga kababayan. Bakit? Nakikita kasi nila ang tulay na naipatayo malapit sa Pasig Esplanade. Ang tulay na yan ay ibibigay natin ang credit sa nakaraang administrasyon. Kay PRRD. At ang isa pang tulay ay ang Jones Bridge. Ibibigay naman natin ang credit kay Mayor Isko Moreno Mismo. sa kanyang inisyatiba sa paglilinis at pagpabalik sa dating ganda ng makasaysayang Jones Bridge. At ganun naman, para hindi natin pagtatalunan Yan po yun mga sangkay. Yan po mismo ang pasyalan na ngayon sa Pasig River. At hindi lamang po yan. Mahaba po yan mga sangkay. Ngayon, tuloy-tuloy po ang project na yan. ang Pasig River Esplanade ay dapat din nating malaman kung sino ang nasa likod ng proyektong ito. Ayan na. 3 tao, 3 proyekto sa isang lugar. Dumating ang administrasyon ni Pangulong Marcos at sa bisa ng Executive Order Number 35 na inisyo noong July 2023, Grabe, ang ganda ng plano pala sa Pasig River, oh. ipinag-utos ang rehabilitasyon ng 27 kilometers na ilog Pasig tungo sa historically pristine condition. Grabe, tingnan nyo yan mga sangkay. Yan po, yung Esplanade. Grabe, yan pala talaga yung plano ngayon mga sangkay. At hindi lamang plano, ginagawa na ngayon at mahaba-haba na po ang natapos. Kaya nga po dinadayo na yan ngayon. Na kaaya-aya sa transportasyon, libangan at turismo at nagtatag ng Interagency Committee upang i-coordinate ang mga pagsisikap sa
rehabilitasyon sa mga ahensya ng gobyerno at dito nabuo ang Pasig Bigyang Buhay Muli. Ayan na. Okay. Kanino yan? Malinaw na malinaw. Kay PBBM at First Lady. Wala pong pwedeng umangkin dyan, mga sangkay. Si PRRD, ang ginawa lamang po niya noon, paglilinis. Okay? Pero hindi po nagtapos doon. Ang paglilinis po, continuous magpahanggang ngayon. Pero wala pong any development na ginawa po dyan, mga sangkay. Ito po ay sa ilalim na ng tinatawag na Pasig Bigyang Buhay Muli or PBBM. Ngayon, mga sangkay, pinangungunahan po ito ni First Lady. 6 na buwan ang makalipas January 17, 2024. Okay, January 17, 2024. Pinasinayaan ang 500 meters na Phase 1 ng Esplanade na itinayo sa likod ng Manila Central Post Office. Ayan na, ito yon mga sangkay, ito yung Phase 1. Nakikita nyo, ito po yung ngayon dinadayo ng mga sangkay. Pero tuloy-tuloy po yan hanggang po doon. Tuloy-tuloy po yan. Makalipas ulit ang 5 buwan, Makikita nyo, may mga fountain na, di ba? Mga sangkay. Tinutukan po ito ni PBBM. pinasinayaan naman ang ikalawang yugto o Phase 2 na matatagpuan naman sa Plaza Mexico sa Magallanes Drive sa Intramuros. Inaasahan na papasinayaan naman ang ikatlong phase sa darating na February 27 sa taong kasalukuyan. Grabe, Ang no? pinakamalaking pagbabagong ito ng Ilog Pasig at ang totoong may utak Ayan na. ay walang iba kundi ang unang ginang na asawa ng kasalukuyang Pangulo ng Ako, marami mga galit dyan. Di ba? Si First Lady palang utak nito. bansa. Ibig lamang sabihin kung walang mag-i-initiate sa proyektong ito, hindi mangyayari ang proyektong ito. Mismo. So, I give credit to First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanya po ito mga sangkay, parang kay dating Imelda Marcos, di ba? Mga sangkay, ganun din po yun. Mga hospital na mga nagkalat, kanya po yan mga sangkay. Sa ilalim po ng pamumuno ni Ferdinand E. Marcos. Nakikiusap ako sa ating mga kababayan. Hindi na natin dapat pag-aawayan pa ang bagay na ito. Exactly. Respetuhin natin ang lahat ng taong tumulong Mismo. sa napakagandang proyekto. O, di ba, mga sangkay? Alam nyo, may mga nalilito kasi. Kasi may tulay ni PRRD dito eh. Ito po yun, oh. Ito po, akala tuloy nila mga sangkay. Hindi, kaya nga pinatayo ng tulay, kaya may proyekto na ganito mga sangkay. Hindi po yung totoo. Guys, kapag nakita kayo na may mga nagsasalita ng ganyan na hindi kay PBBM, anak ng tokwa, pakikalabit po at pakilagyan po ng utak, baka kinukulang. Alright, mga sangkay? Ngayon, sabi pa nga po dito ni Secretary Acuzar, isip-isipin mo, lahat ng ako dyan na gagawin, wala namang nangyayari. Tapos ibibigay ni Presidente, biglang tapos sa panahon niya. Super legacy ito kasi ang daming nangarap nito, hindi nagawa. Exactly. Ang dami po nangarap niyan, mga sangkay. Including the last administration, si PRRD, sinubukan niya po, mga sangkay. He is, tawag dito, grabe po yung, trinay niya yung kanyang best para isaayos. Pero mga sangkay talagang wala eh. Hindi kinaya. No? At may binuwag pa nga po dyan, mga sangkay, na isang organisasyon na nagsasaayos sa Pasig River at that time, nung panahon po ni PRRD. So, kaya sabi po niya dito, malilinis natin ang buong Pasig River. Nabibigyan natin ng magandang kapaligiran ng buong Metro Manila. Ikaw, pupunta ka ng Pasig River, kahit ikaw ay tiga Quezon City, tiga Caloocan, pupunta ka kasi nandun ang magandang space ng Metro Manila. Exactly. Alam nyo, gusto ko nga pasyalan ng mga sangkay. Isipin nyo, si PBBM lamang po at si First Lady ang nakagawa nito. Hindi po ito nagawa ng ibang mga presidente, di ba? No, ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong napakagandang presentation ng ating pamahalaan tungkol po dyan. Oh. Legacy po ito ni PBBM, okay? Oh, ayan. Kaya maraming nalilito dahil po dito sa tulay. Itong tulay kay PRRD pinagawa po yan. So wala na dapat pagtatalo dyan kasi para naman lahat yan sa Pilipinas. Ewan ko ba sa mga dilawang DDS, ang hilig po nila makipagdebate sa mga project. Buti nga tinuloy ni PBBM yung iba eh. Pero ito itong Esplanade, hindi po ito kay PRRD. Okay? Hindi po ito yung tipong tinuloy lang ni PBBM. Mismo ang utak nito ay si First Lady Liza Marcos.
Ganda. O, yan po yung plano mga sangkay. Oh. Kikita nyo. Ito yon. Si First Lady po ang utak niyan. So, I give credit sa First Lady, First Lady Liza Marcos. Kaya naman sa bisa ng Executive Order No. 35 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Pasig River na dating marumi at napabayaan, ibabalik sa dati nitong ganda Ganda, at no? katanyagan. Sa ilalim nito, inilunsad ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project. Yan ha, Pasig Bigyang Buhay Project. Ito po, makikita nyo mga sangkay sa highlight kung gaano kaganda. Layunin nito ang Ayan, yan po ang magiging resulta niyan. Kasi tuloy-tuloy po ito ngayon mga sangkay. rehabilitasyon at revitalization ng Pasig River bilang lugar ng transportasyon, turismo at kabuhayan. Yun, nai-excite tuloy ako mga sangkay. Para pwede bang hindi muna palitan natin si PBBM sa 2028? Para po magawa po talaga yung ganyang klaseng kaganda na project. Kasi ngayon, nakita na po natin ang resulta. Malaki na po yung natapos, di ba? Hindi po yung drawing kasi pinapasyalan na po mismo. Ayan po mga sangkay, may mga kainan na nga po dyan eh. Yan o, kita nyo mga sangkay? Kita nyo oh. Grabe, men. Yan po yung plano dyan mga sangkay o project na yan. Ganyan po talaga ang gagawin dyan. So sana hindi na lang muna mapalitan si PBBM, no? Ayan oh, look at that guys. Oh my goodness. My goodness. Nikilabutan ako mga sangkay. Grabe. Ayan na oh. Nagkatotoo na mga sangkay yung drawing lang yan dati. Pero tingnan nyo ngayon oh, pasyalan na. Hindi pa po yan tapos ha. Hindi pa po yan tapos. Hindi pa yan yung pinaka-itsura niya. Pero pinapasyalan na. Napakaganda na po ng resulta. Hindi lang Tingnan nyo oh. Ito yung actual mga sangkay oh. Pusang gala. Ang lupet. ito beautification. Hindi pang papaganda lang. Kasi hindi na tayo pwede puro maganda lang. Correct. Siyempre dapat functional. Nagagamit at nakakatulong sa pangangailangan ng mga kababayan natin Mismo. pang-araw-araw. Ang daming nangarap ito, hindi nagawa. Mismo. Una-una, malilinis natin ang buong Pasig River. Mabibigyan natin ng magandang kapaligiran ang buong Metro Manila. Wow. Ngayon ay dinarayo na ito ng mga tao at maging ng mga banyaga. Isang patunay na unti-unti nang nagiging realidad ang Yan po yung Diyos mio Marimar. Hindi ko ma-imagine mga sangkay na nangyayari ito ngayon sa Pasig River. pangarap na muling buhayin Ayan, oh. ang napabayaang Pasig River sa malaking parte. Yan ang future, mga sangkay. Oh. Ayan po, project po yan ni Pangulong Bongbong Marcos at utak po ni First Lady Liza Marcos. Masakit mang pakinggan para sa mga dilawang DDS. Pero, guys, Marcos legacy ito. Huwag kayong mag-feeling dyan, ha? At sana hindi na po natin pinagdidebatehan yan. Kasi lahat makikinabang yan. ng Kalakhang, Maynila. Wow. Grabe, man. Grabe. Galing. Ang galing. Alright, congratulations po sa ating lahat mga kababayan. Napakaganda po ng future ng Pasig River mga sangkay. Ito po yun. Ito yung Esplanade. Kita nyo yan? Ito po yan. Hindi pa po tapos mga sangkay, pero nakikita na po natin yung resulta. Ito na yun siya oh. Hindi na po siya drawing eh. Ayan po. Hindi pa po yan mga sangkay. Yung pinaka-pinal. Malaki pa po ang gagawin dyan. At tuloy-tuloy po yan. Well, ano po ang inyong opinion? Nagulat ba kayo mga sangkay? Just comment down below.
Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.